Pasensya ka na. Lumamig ng pagkain mo. Hindi importante yun. Alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko pang tignan ka kaysa kumain. Napapansin ko, para atang nagkakagusto na ako sa'yo. Mukhang umiibig na ako uli sa'yo. At yun ang totoo. Uminom tayo. Cheers. Ang kapatid ko po, mahal na mahal siya. Kaya nga minsan naiinggit po ako sa kanya eh. Napakagwapo at may trabaho. Samantalang ang mga tao dun sa amin ang dudungis, mga inutil, walang ginawa kundi tumambay. Ang tatay po namin ang talagang nalungkot dahil si Maria Jose ang kanyang paborito. At tama naman siya dahil si Maria Jose ang gumagastos lahat sa bahay. Pero sa tingin ko naman, maganda ang kinalabasan ng lahat. At sa paanong paraan? Kasi akala namin patay na si Alejandro. Buti na lang hindi yun totoo. Oo. Nalungkot din kami na mabalitaan namin Hindi yun. nga makapaniwala si Maria Jose. Iyak siya ng iyak. Hindi niya matanggap kaya ang lagi niyang sinasabi, hindi ito totoo, buhay pa siya. Wala ka bang ideya kung bakit hindi sinabi ni Alejandro sa inyo ang totoong estado niya sa buhay? Wala po, senyora. Hindi ko po alam. Hindi rin alam ng iyong papa? Hindi po. Hindi nga niya alam na buhay pa pala si Alejandro. Baka nga hanggang ngayon nag-aalala pa siya. Hindi niyo tinawagan? Tinawagan pero wala pong sumasagot sa bahay. Bakit di mo subukan uli? Andun ang telepono. Wala pong sumasagot. Baka kasama niya mga kaibigan niya. Pwede ba tayo maglakad-lakad? Balikan na lang natin uli yung kotse mamaya. Okay Oo, ba? kung yan ang gusto mo. Kaya nga nang sinabi ko, marami na ako napuntahan. Dati lagi kong kasama si Bruno dahil masyadong busy ang papa. At ayaw na ayaw din siyang iwanan ng mama. At pagkatapos, kapag Salamat. nagbabakasyon naman, lagi kami nagpupunta sa Europe. O kaya naman sa United States, Canada, Australia, pero nitong huli tinigil na namin. Hindi na kami magkasundo ni Bruno, di tulad ng dati. Bakit? Hindi ko alam. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon. At saka lagi niya akong pinapahiya. Kaya nang pag naglalaro kami ng soccer o kahit na ano, parang gusto niya ako laging sinasaktan. Ay, kawawa ka naman. Bakit? Siguro dahil nga mas matanda siya sa akin. 6 na taon siya nung ang mama niya at si Victoria ay nagpakasal sa aking papa. At di ko alam, siguro hindi niya talaga natanggap. Kaya ngayon sa akin niya nilalabas ang galit niya sa papa. Mabait ba ang papa mo sa kanya? Oo naman, wala siyang pinapaboran kahit sino sa aming dalawa. Gaya ni Victoria na parehas ang binigay na pagmamahal kay Bruno at kay Raquel. Nag-enjoy ka ba? Oo, salamat. Hindi, salamat sa'yo. Nag-enjoy din ako. At saka bukod sa napakatalino mong babae, masarap ka rin kasama. At hindi ako mag-aalangan na ilabas ka ulit. At ikaw din. Y también ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Alam mo, Es milagro de parang gusto kitang halikan. Pwede ba? Y además da sentido a la vida. ¿Qué será esto que no hay palabras? Y además no se ve ni se toca. Es un
expresión de su voz en la forma perfecta. Sortilegio fue el favor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor. Nag-enjoy ka ba talaga? Oo. Pakiramdam ko, Ano? pakiramdam ko napakagaan ko. Para ako nakalutang sa ere. Teka. Pero masaya ka naman, di ba? Ang totoo, hindi ako sanay uminom. Hindi talaga ako umiinom. Pero parang nalasing yata ako ng konti. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasamantalayin ng pagkakataon. O, hindi ko alam. Baka gawin ko din. Ay, hindi. Hindi mo yun gagawin. Ay, nako. Huwag ka papakasiguro. Ay, sumpaman. Napakagaan talaga ng pakiramdam ko ngayon. Oh, sandali. Ingat. Maririnig nila tayo. Teka, buhatin na lang kita. Ay, teka, ano ba? Sa totoo lang, Ay, hindi ka magaan. Ibaba mo ko. Sandali, ang bigat mo. Okay ka lang ba? Teka, aray. Huwag mo ako bibitawan, ha? Shh, kamay. Hindi ito ang kwarto ko. Pwede ba dito ka na lang? Tulungan mo ako. Ano ginagawa mo? Isusoli ko na to sa'yo. Hindi. Regalo ko yan sa'yo. Pero ang sabi mo, hiram lang ito, di ba? Sige. Nagsinungaling ako. Ayoko sa taong nagsisinungaling. Ako din naman. Sige na. Ba't di ka ba magtiwala sa akin? Sabihin mo sa akin. Sige na, Maria Jose. Maiintindihan ko kahit ano pa yan. Eh kasi, nasasaktan ako sa mga nangyayari ngayon. Dahil ba hindi ko naaalala? Alam mo, kung minahal kita noon, maaari din kitang mahalin ulit ngayon. Ayoko na pag-usapan pa yan. Tama ka. Huwag natin sirain ang gabing to. Salamat. Di ko alam kung anong iisipin ko sa'yo, Maria Jose. Pero nagugustuhan na kita at doon sigurado ako. Good night. Good night. Hindi ako maaaring magkamali. Niloko lang siya at natakot siya. At parang alam ko na kung sino may gagagawan. Kaibigan, hindi tama itong ginagawa Tama natin. lang yun, pare. Dahil kapag itong si Bruno o ano man ang pangalan niya, ay nagbigay ng tip sa pulis at nagpunta sila sa warehouse, kulong tayong dalawa. Naalala mo ba yung mga DVDs at CDs na binigay sa atin ng consignment? Ay. Pag di natin naibenta yun, paano natin babayaran si Rufino? Tingnan natin. Ang importante, malusutan natin ito na malinis. Eto, itatago ko ito dahil sigurado ako bibigyan niya ako ng swerte habang buhay. Okay, kaibigan, sinusunog natin ang pinaghirapan natin. Lahat!
Lahat! Pero ipangako mo sa akin, pwede? Nahihiram ka ng pera kay Maria Jose. Para pambayad sa utang natin kay Rufino. Sige pare, sige. Paano ka nakapasok dito? Sa may terasa. Bakit ka sumama sa kanya? Di ba sinabi ko hindi pwede? Inibitahan niya ako at hindi ako nakatanggi. At di mo din ba matanggihan ang mga halik niya? Nakita ko kayo pagdating niyo at sigurado ako na kung ano-ano pa ang ginawa niyo! Sabihin mo ano! Huwag kang bastos! Hindi yung totoo! Shh! Huwag kang sumigaw! Siguro hinayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Malandi ka talaga! Malandi ka! Maria, patawad. Patawad. Patawarin mo ako. Ganyan! Maria, Tama yan! Magmakaawak at lumuhod sa akin! Dahil ikaw ang dapat sisihin sa lahat ng luluhod ito! ako sa harap mo. Patawad, mahal ko. Idinamay mo ako sa problemang Huwag ito! kang sumigaw. Tama ka. Pero ginawa ko to dahil sa'yo. Para sa atin, mahal Huwag ko. mo akong bigyan ng ganyang klaseng dahilan! Noong pamanig galit ka kay Alejandro, ginawa mo ang lahat ng ito at inaasahan mo siyang mamamatay Nakikita sa mo na? aksidente! Nag-uumpisa na siyang bilugin ang ulo mo. Hindi ako tanga. Alam ko na ngayon ang lahat. Nagdududa ba siyang ako? Ewan ko. Hindi ko alam. Pero hindi siya isang tanga. Sa tingin ko, nagkakagusto na siya sa akin. Ano na ngayon? Gusto ka na ba niyang hiwalayan? Magsalita ka! Alam ko na gusto ko niya muna matikman at gamitin ka. At alam mo kung ano, kapag pumayag ka, wala na mangyayaring diborsyo. Ipapakulong ka na lang at aakusahan ka niya. Hindi, alisin mo na ako dito. Dalhin mo ako sa Estados Unidos. Ang kapatid ko si Itay. Sige na. Sige. Pero kapag nalaman ko pa na nakikipaglandian ka sa kanya, Pero paano ko mapipigilan? Paano? sabihin mo sa kanya ayaw mo! Sabihin mo nandidiri ka. Dahil kung hindi, ako mismo magpapakulong sa'yo. Maliwanag ba? Naiintindihan mo? Sinong Alejandro? Ang pinakasalan ng anak niyong si Maria Jose. Pero hindi ba't ikaw ay patay na? Hindi po sir, swerte pa rin dahil nakaligtas ako sa aksidente. Pwede ko siya makausap. Tumawag po ako para sabihin sa inyo na kami ni Maria Jose ay darating dyan sa Zaki para ayusin ang ilang negosyo. At tapos sasamantalahin na namin ang pagkakataon na madalaw namin kayo. Siguro sa'yo, walang kwenta yon. Pero para sa akin, yun ay cancer na sumisira sa loob ko. Unfair yun, mama! Napaka-unfair nun! Kaya wag mo nang hilingin sa akin na magkunwari pa ako. Sinabi mo na yan. Ang galit ay parang laso na iniinom natin at umaasa na may isang mamamatay o makalimot na lang tayo. May hinahanap ka ba? Opo, hinahanap ko si Alejandro Lombardo. Ah, oo. Pero ang alam ko, umalis na siya dyan nung nakaraang linggo pa.